Patuloy pa rin binabaybay ni Bagyong Nando yung karagatan at patuloy pa rin po itong nag-i-intensify. Huli itong namataan sa layong 800 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Taglay na nito ngayon yung lakas ng hangin na 100 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 125 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour and ngayong araw po yung trough or extension nito ay magdudulot na ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Luzon, maging sa silangang bahagi din ng Visayas. Samantala, yung dating si Bagyong Mirasol naman na may international name na Mitag ay huling namataan sa layong 845 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. Nag-downgrade na rin po ito into a tropical depression and wala na itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. And bukod po dito sa dalawang weather disturbance na ito, ang southwest monsoon o habagat naman ay patuloy pa rin umiiral dito sa may western section ng northern at central Luzon, maging sa bahagi din ng southern Luzon at Visayas, kung saan ngayong araw ay magdadala din po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may western section ng central Luzon, maging dito rin sa malaking bahagi ng southern Luzon. Kaya naman po doble ingat pa rin sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Nando, generally ito ay kikilos pa northwestward, then west-northwestward patungo dito sa area ng extreme northern Luzon. Simula po bukas na araw ng linggo ay magiging mas malapit na nga po ito dito sa ating bansa and ina-expect natin by Monday afternoon or evening ay lalapit or maglalandfall ito dito sa Batanes, Babuyan Islands area. And habang binabaybay po nito yung karagatan ay patuloy din po itong mag-i-intensify pa and within 12 hours ay posible po itong mag-intensify pa into a typhoon category and by Monday naman bago po ito lumapit or maglandfall dito sa may Batanes, Babuyan Island area ay posible po itong mag-intensify pa into a super typhoon. And mapapansin din po natin itong area natin under shaded yellow circle na malaki po yung sakop ni Bagyong Nando. Kaya kailangan po natin i-consider kahit po dito siya sa area ng extreme northern Luzon and na-expect na lalapit or magla-landfall ay dahil nga po malaki yung sakop nito, yung buong area po ng northern Luzon maging yung ilang bahagi po ng central Luzon ay makakaranas po ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas na pag-ulan na dala po nito. So paalala po sa ating mga kababayan yung